Yung pipino dito, yung huling tanim natin, hindi gaano nagbunga kasi natakluban siya kagad ng ampalaya. Na-late lang na 1 linggo to, pero natakluban ng ampalaya, kaya kumbaga naunahan siya ng ampalaya. So yan, patubigin ng mga katongs. Kaya ang gagawin ko yan bukas, paantarin ko na yung water pump, papatubig kami ni Greg. So doon na kami kukuha sa sa sapa para mabilis, kasi pag dito sa kwan matagal. Alanganin yung pipino bukas. Alanganin nga mga katongso. Bukas sa makalawa talaga pitas. Tayo ng buong sa taas. Uy, alagaan natin. Ay. Sa nagtatanong tungkol sa kita sa pipino at kung paano tayo kung paano ang kitaan. So ganito lang po yan mga katongs. Pagka nagtanim kayo ng pipino, kailangan may iban po tayo, may buyer. Unang-una buyer. Siguro sasuggest ko na lang, mas maganda magiging buyer nyo yung pipick up kung malayo kayo sa market. Ang mas maganda yung buyer nyo yung pipick up sa bukid, kasi katulad po nyan. Pero kung may sasakyan naman kayo, okay, tapos malapit sa market, maganda po yun. Biruin nyo, tanim kong pipino, yung 2 latang pinunla ko, may sumobrang 3 tray na hindi na naitanim kasi napuno na yung tanimin. So halos kulang 2 lata po ito. Pangalawa, hindi na siya nakakuan mabuti kasi mas priority ko yung ampalaya. Kaya nga nung umangat na yung pipino, ang ginawa ko, pinababa ko yung talbos hanggang sa nasira na iba. At syempre naputol na, malutong yung talbos ng pipino eh. Kung tatanim kayo ng pipino lang or sitaw. Pero pagka ampalaya, hindi advisable yung ganun, kasi masisira yung ampalaya, pamunga ng ampalaya, tapos masisira lang din yung pipino. Tulad po niyan, ayan. Ito yung pipino, ay ampalaya. Yung ampalaya nag-abot na, nagtaklob na siya. Nung una, yung pipino nasa taas. Gawa ng syempre priority natin yung ampalaya dahil yan naman yung main crop natin. Tapos pagka ang ginawa ko, sinakripisyo natin yung pipino. Ginawa ko, pinababa ko yung mga talbos hanggang yung iba nasira kasi malutong yan eh, naputol. So ayan, binaba ko yung talbos, ayan, at saka nag-abot yung ampalaya. Ngayon ang nangyari, nasilong na yung pipino. Nakaka8 harvest pa lang natin yung pipino natin mga katongs. Pero makuha naman siguro hanggang 12. Yung sabi nga ni Sir George, hanggang 12 ang makaharvest yung pipino. So yun ang isang pagkakamali ko dito, na sa ampalaya ko sinama yung pipino. Tapos pangatlo, yung pipino natin ito mga katongs,
humaharvest siya ng, kaya niya humarvest ng 700 bundle. Basta kung pupuruhin natin yung pipino sa 2 lata. Kung dodoblihin nyo po yun, sa akin yung experience ko po, ewan ko lang po sa iba kung gano'n na-harvest sa 2 lata. Pero yung let's say na sabihin natin 700, 2 lata na-harvest. Kung dodoblihin mo yun, 4 na lata, higit tinulada. Palagay natin 1.5, 1.4 every other day. Magpresyo lang ng 10 piso yung pipino sa 1,400 na na-harvest. 14 mil every other day. Maka-harvest ka ng 10 harvest na tinulada sa loob ng 2 buwan. Diba maganda po? Maganda. Diba? Tweet nyo na yung kita. Pero punta naman tayo sa expenses. Una-una yung sa pipino, mura lang naman yung butong yan. 900 data, 800 isang lata. So pangalawa, 3 beses ka lang magpapataba dyan. Pero siguro palagay natin 5, pero matipid lang naman sa pataba. Sa bomba, di naman ganun bombahin yan. Siguro kuan lang siguro yan, foliar fungicide. Tapos sa pagtatanim mga katongs, pwede tayo sa pipino, gawin nyo na lang 4 feet ang pagitan. Parang ito yung tudling ng sitaw natin, 4 feet. At mas maganda 4 feet. Tapos ang pagitan niya nasa yung 1 feet, 3 puno. Or pwede rin 1 feet, depende na lang sa inyo siguro mga katongs. Pero kasarapan yung 1 feet. Tulad po yan, yung ganitong pagitan, maganda po yan sa pipino. So ayan yung upo natin, ang hihingi na ng balag sa taas. Bumili nga po ako ng 1 ply. Ay sorry. Ay grabe naman yung bunga ng sitaw na yan, no? Kapal ng bulaklak, kapal ng bunga. Okay, mamitas po tayo ng sigarilyas. Sigarilyas. Hindi na natin maasikaso bukas ng maga to, kaya ngayon na natin pitasin. Kasi hindi na naman mapitas, masayang, daming gumugulang. Ayun o. Ito palang sigarilyas na ito, 2 araw lang ang pagitan, harvest. Ayun o, sayang, daming gumugulang. So hindi nga naman natin maasikaso dahil nakapos na tayo sa oras. Ito kasi yung sigarilyas na ito, malaktaw lang ng lumalaki. Ayaw ng buyer ng malalaki kasi magulang na daw, pero magulang na nga.
Mimitas po sila kuya ng ano, ng talong. Kahit pa paano yan, may mga pipitas pa naman. Okay naman din yung mga gumulang na yan. At least may binhi tayo. May binhi uli. Ayos. Ayun o, mga katongs, tuloy pa rin tayo sa pag-harvest. Sayang, mga 20 kilos tayo. 1,000 rin yan sa 51 kilo. Shoutout nga po pala kay Juan, kay Ma'am and Sir doon kanina sa na-meet ko doon sa Sangitan. Nagulat ako, nilapitan ako. Nanonood daw siya sa akin. Tapos ginaya daw niya yung ampalaya natin na chatay na variety. So tanim daw niya, tapos nag-deliver siya kanina sa Sangitan, unang harvest. May tanim siyang 3 pack. So yan, maraming salamat sir sa inyong panonood. At kay sa inyong misis kanina. Hindi ko nakuha yung pangalan. Nahiya ako pag sa ganun. Yan. Shoutout po sa inyo sir. Comment kayo. Naghalaw na po siya kanina daw ng unang harvest sa chatay niyang tinanim. So maganda naman daw. Maganda daw yung yung binhi, yung variety. So ayun, sana nga daw maka tinulada siya. Makukuha naman yun sir kung yung sa akin 4 na pack, nakakuha kagad sa pang-4 na harvest yung tinulada. Yan, tuwan-tuwa siya sa bunga ng chatay, malalaki raw. Kaya nga yung chatay natin, gagawin na lang natin 2 araw pagitan kasi nagre-reklamo. Nagre-reklamo si Ma'am Helen, masyado daw malalaki. So ganun talaga yung chatay, lalo na pagbasal, mabilis lumaki. Yan. Dahil rin bunga ng sigarilyas kahit hindi na bobomba, hindi na papataba, no? Yan ang low maintenance na tanim. Yun nga lang, lahat ng gulay maliban sa sili mga katongs, yung sili lang po ang maganda presyo. Kanina may 1.7 na raw po, 1.8 yung mga malalaki magaganda. Siling panigang po yun mga katongs. Sabi nga sayang, ng 1 taon dyan tayo nag-jackpot. Ganitong panahon hindi natin na bagay, nasira tayo sa binhi. Hindi tayo nakuha sa binhi. Kung kamukha nung dati, mahiga, maganda. Ito dati nagda200 kilo ang kilo nito eh. Ngayon mura. Marami rin dating sa Sangitan kanina nito, sigarilyas.
Ang pitas lang pala nito mga katong, 2 araw pagitan. Parang ang palaya din. So minsan kasi hindi na namin napipitas kaya maraming gumugulang. Nakakapos tayo sa oras. Gabi na. Panglahati naman natin mga katong. So bukas, saglit na lang yan. At least nabawasan natin. So yung dalaw kaninang bulaklak, 2 bundle yun eh. Binigay ko na lang kay Ma'am Helen yung isang bundle. Tapos doon sa mga boys niya yung yung isang bundle. Maghati-hati na lang sila doon. Ako. Please kahit pa paano makatikim sila. Bulaklak kalabasa. Bukas ko na pagpapatuloy ito pagsadsad ko. Nakakatakot dito eh. Medyo malinis naman mga katong, kaya lang ang pinipiling lugar yung cobra. Malinis man yan umarumi, basta kumakain yung mga yan. Yung king cobra mga katong, nangahabol yun, diba? Mamaya nasa likod mo na eh. Tinuklawan na lang ng mga talikod. Sukal pa naman dun. Bukas na lang tayo. Inabi tayo. At least nabawasan natin. Mabilis na yung bukas ilang butas ba. So 4 na butas naman tayo. 6 na butas pa yan. Makakuha tayo ng 20 kilos. Ang bagay yan. Tsaka hindi mo na makita, kakulay na ng dahon. Kaya grass katirin din nila kuya to. Yun nga po yung nilinis nila kanina, itong pupo. Ito yung upo natin, pinatabaan nila Greg to kanina. Ito yung ginawa nila, sabi ko patabaan nila eh. Di ba? Ganda ng upo. Ano? Tinanim ko to, maganda yung sile. Sabi ko, para hindi masilong yung sile, isang puno kada poste, ubukawi. Tapos pagitan ng isang tudling, doon naman. Ayan. Nabuhay naman po. Ilan lang yung namatay. Siguro mga ilan lang yung namatay yan. 10 puno o 5 puno. Tingnan nyo, kaganda oh. Minsan lang namin mapatabaan yan. Ayun oh, daming bunga. Dalang po yan, maganda magiging kanyan. So kanina lang uli napatabaan nila Greg. Ayan, pinadilig ko. Sabi ko unahin na nila yan patabaan. Ito yung na-harvest natin sa 4 na butas. Yan, tandaan natin. Siguro 10 kilo.
Naubusan daw kanina ng gasolina kaya hindi nayari. 3 buwan na siguro, 3 butas. Ayan, bunga. Kaso limit yung talbos, kaya nga sabi ko kay Greg, unahin muna nilang patabaan to. Pinatabaan daw nila kanina. Bukas sasampu ko yung mga baging na yan. Ganda pa nung upo rito. Kung yan mahina ang lupa, hindi gumanda yan, hindi lumaki. Talagang binhi ang problema natin. Binhi sa Chile. Tataniman ko na lang siguro ng pipino to mga katongs para makahakon tayo sa December, Pasko't bagong taon, makakakuha ng pipino malakas. Siguro meron din 2 lata to. Kailangan pag-asa yung sili natin nito. Nagulas. Nadulas na. Nayari niya? Ito lang? Ha? May 10 bundle naman. Ha? Ha? Walang date to. Ayan po yung 2 trip 14 na Atlas. 1,580 isa. Ay 1,530. Kaya 3,060 ang 2 bulto. Saragosa na ako bumili nga na yun. So ayan po yung 2 Atlas. Ayun yung isa sa ilalim, ito isa. Sa kabila tayo bumili ng Unit 16 kalahati. Ito yun. Tapos isang nitro bore, tsaka 2100, ayan, ammonium, at tsaka yung 5 banana twine 1 ply. Ito 4,270 at saka 3,060. Yan yung nabili natin doon.